Bakit? Ang dami ko ng talong. Ang dami mong talong? Basang-basa na yung pit-pit ko. Namamahal na. Pat- Matangda na. Patay tayo dyan, na iba na naman usapan eh. Ay, ito ka- Talong di ka talong pinag-uusapan, Oo. gulay. Hindi yung kung ano-anong pikpik. Oo Na? na. May tanong ako sa'yo. Di ba masaya dito? Oo, masaya. O, bakit gusto umuwi sa inyo? May gagawin ako. Ano? Basta, yung labahan ko doon. Pwede naman dalhin dito ah. Hindi na. O, yung gamit niya nadala na? So, yon mga kababayan. Kasi kahapon, nag-break kami kumain. And then, ngayon, gustong-gusto na niya umuwi. Namitas pa siya ng gulay daw. Hindi na raw siya kumuha ng talong. Ito lang ang gusto niya. Alam mo, iluto yan. Oo naman. Oh, very good. O, sige, sasamahan ka namin. Ihatid ka namin, ha? Pero, linggo ng gabi, pupunta kami doon kasi papakuhaan ka ng dugo. Ha? Para gumaling na ng tuluyan, ha? Okay, tara. Susunduin ka namin. Sunduin ka namin, ha? Linggo ng gabi, pupunta tayo sa Manila. O, tara. Doon ka na. Ingat. So, yon mga kababayan, mga kabarangay. Magandang umaga po sa atin lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado. At panibagong araw, panibagong misyon. Kasama natin si Aling Rochelle ngayon. At gustong-gusto sana namin na dito lang si Ate Nida. Pero si Ate Nida naman gustong-gusto niya ring umuwi. Marami daw siyang gawain. At katunayan, nagpitas pa nga siya ng gulay. Pagluluto daw niya yung tatay niya. Pato. Akin lang yan. Ha? Akin lang. Ay, sa'yo lang. Hindi mo bigyan si tatay. Hindi. Bakit? Wala. Bigyan mo yung tatay mo, ha? Ano? Sarap yan. Kahit ganyan lang yan. Oo. Oo, gisa lang ng konti, ano? Hindi. Sa tubig. Sa tubig. Ay, ilaga lang. Oo. Sausaw mo lang sa main na tubig. Ganon. Galing talaga. So, nakakatuwa lang mga kababayan, napakasaya ng Team Daddy Frankie, lalong-lalo na po ako. Kasi, sa pagtsatsaga natin, and then, tamang proseso, yung mga nagawa natin, ay napakalaking bagay na yung epekto kay Ate Nida. Nakakatuwang tignan, sarap isipin na alam na niya yung mga gawain niyan bahay, naalala niya na yung mga labahan daw niya, pati yung alaga niyang aso, no? Tsaka syempre iniisip niya rin yung kanyang kinabukasan. Ayaw man namin or gustuhin man namin na mag-stay talaga siya dito sa shelter, dito sa bahay, pero nakikita ko naman na kaya na niya. Hindi natin sila pwedeng pigilan sa mga gusto nila dahil nakikita kong okay naman na makatwiran na yung mga sinasabi at saka yun din yung gusto talaga ng tatay. Pero gaya na aking sinabi mga kababayan, balik-balik lang naman po kami para i-monitor yung kanyang gamutan. At abangan nyo pa rin mga kababayan, this coming Sunday night, pipick upin namin siya para dalhin na naman sa bahay pagamutan para makuha ng dugo. Baka nagtataka kayo mga kababayan kung bakit linggo ng gabi, alas 10 ng gabi ang biyahe. Para sa biyahe pa lang mababantayan namin yung kanyang fasting. Kasi nung unang check up sana niya, pinag-fasting na namin siya, kaya lang madaling araw, uminom ng kape, kumain ng pandesal. So, kaya iniba namin. Talagang aalis kami rito alas 10 hanggang sa diretsyo na kami sa pagamutan. Dito kami mag-i-stay sa sasakyan para siguradong walang iinumin kahit ano, para makukuhaan na ng dugo, para malaman natin kung ano yung mga sakit pa na dapat talagang gamutin, para hindi lang sa pag-iisip ang namomonitor natin, pati yung lahat papacheck up natin yan. Overall check-up, general check-up na tinatawag, para kung ano man yung mga masakit or karamdaman nila, kasi isa rin yun na nagpapatrigger sa kanila mga kababayan. Mataas yung acid nila, mataas ang uric nila, kung ano man yung mga kulang, iaayos natin
para kampante yung isip nila, para maging maayos yung kanilang pakiramdam. Di ba, Tinida? Kaya tandaan mo, Sunday night, alas 10 ng gabi, dadaanan ka namin para punta tayo ng Manila ulit. No? Okay. Happy ka? Masaya ba sa shelter ni Daddy Frankie? Gaano kasaya? Saya. Gaano kasaya? Paganda ng paganda si Ate Nida ngayon, no? Oo. Naligo ka ba? Ang ganda ng hair mo eh. Bagsak nga eh. Matibay yung walang parlo. Matibay yung partner. Walang kung saan yun. Magkamalasikid din yun. Opo. Bayan. Oh, babalik tayo doon. Oh. Ganda ng hair niya. Bagsak na, bagsak na. So nagustuhan mo? Oh, feel na feel mo. Ang ganda ah. Bagsak na, oh. Oh, ang ganda, no? Ay, ikot mo ganda niya na bumabagsak. Bumabalik pa rin. Basta suklayin mo lang lagi, ano? Bakit? Hindi na suklayin. Ah, kahit din. Ganda na ano niya. May tanong ako, Ate Nida. Sinong ka-close mo talaga or sinong lagi mong kabanding sa bahay ni Daddy Frankie? Para bang, ewan ko, parang lahat ata sila. Ay, lahat masarap kabanding. Oh. Si Kuya Rizky, masarap kabanding ba yan? Lado, tatapon niya ako eh. Suplado ba si Kuya Rizky? Lado ka pala eh. Itatapon nga. Kuya Rizky, suplado ka pala eh. Ha? Clean. Mr. Clean, suplado. Ah, loko to Kuya Rizky na to ah. Oh, sinong hindi suplado? Ito, masungit din. Ah, masungit. Masungit din si Kuya Rizky, ay Jessie. Oh, Sinong hindi masungit? Kaibigan tayo. Ah? Kaibigan tayo. Hindi ko alam kung sino eh. Oo. Hindi, pinaka-best na. Sino mabait? Yung kakausap mo talaga yung news one. Mabait. Ah. Yan ang hindi ko alam. Hindi mo pa alam, sa bagay, sa iksi ng panahon, no? Pwede pang... Siya para bang, paano ba siya? Naiano ko. Wala. Para kung may sarili lang siyang siguro, busy lang siguro sa ganyan-ganyan. Siguro. walang pakialam si Chano. Oo, busy lang siya sa trabaho niya, naggaganyan-ganyan. Nag-e-edit. Oo. Wala siyang pakialam, no? Oo, yun lang niya. Oo, di ba? So, ang laki ng pagbabago mga kababayan kasi kung hindi umepekto or kung walang epekto yung mga ginawa natin, naririnig nyo naman sa tao mga kababayan, napapansin niya lahat ng galaw. Totoo po yun, masungit talaga yan si Rizky. Naniniwala ako doon, pag nagsisenyor na talaga, masungit na eh. Kaya, di ba? May rason. Bakit naman tumanda? Ang bilis niya tumanda? Oo. Mga bata pa yun siguro. Ilan taon na ba siya? Bakit? 60. 60. Alam mo, yung edad ng tao, minsan yung edad ng tao, napapansin mo sa attitude. Pag ganyan masungit na, naku, magmimenopause na. Ayun. Ayun yun. O, di ba? Ayun yun. May ganyan si Kuya Rizky, kaya pagpasensyaan mo na, pero mabait yan. Masungit nga lang, no? Pati si Kuya JC, magkakasunod yung edad ng mga yan. Magninong yan eh. Si Chano, masayahin pa yun kasi bata pa yun. Oo, 23 pa lang yun. Yan, si Chano? Oo, Bata pa yun. kaya ganon. Siya pa yung bata sa si 27. Oh, KG27. KG27. Tanungin mo, ilang taon na siya? Magkapares lang ba sila ni Chano? Medyo matanda ng konti ito. Parang kuya baga. 34 na ako. 34. Diba? Kalapit sila. Magkalapit. Ang kulay. Lamit ang kulay. Kulay at tilida. Sa kulay pala magkalapit. Ganda ng mata mo ah. Kompleto ang tulog niya kagabi. Oo. Yun ang kagandahan mga kababayan. Pag dito sa bahay ni Daddy Frankie, talagang monitor talaga. Pagkatapos pakainin, painumin ng vitamins, tulog na, namomonitor. And then sa umaga, may pagkain sila. Kung gusto nila ng gatas, kape, yun ang advantage talaga, kagandahan. Pag nandyan sa bahay, hindi ko naman sinasabing wala naman sa bahay nila, pero yun ang ma-assure ko kasi na nandyan kasi si Ate Peli, may tagaluto tayo.
talagang mabilis talaga improvement nila. Kasi hindi sila mamumroblema. Siyempre, pag sa bahay nila, lalo na pag yung tatay lang niya, hindi natin alam, sa hirap din ng buhay. Although, habang pinapagamot natin yung mga yan, mga kababayan, binibigyan natin sila ng allowance. Sinusuplayan din natin bigas, and then binibigyan natin ng financial support para hindi masayang talaga. Pero syempre, hindi natin nababantayan paano yung pagmamanage nila. Yun lang, doon lang nagkakatalo. Pero hindi naman tayo nagkukulang sa mga advice. Pero alam ko hindi naman napababayaan ni Ate Nida yung kanyang sarili, di ba, Ate Nida? Mahirap kasing mahirap kasi magsigaw-sigaw sa kapitbahay, no? Maraming kaaway. Naalala mo 'yon? Huwag na natin ulitin 'yon, no? Oh, very good. Nag-almusal ka naman, kumain ka. Ano ulam mo? Tuyo tsaka pansit. Pansit. Sino nagluto pansit? Si John. Si Johnny. Si Johnny. Masarap ba? Ang alat. Pero kumain ako. Si Boss JB, maalat yung pansit mo. Totoo yan. Kahit ako isang subo ko lang, hindi na ako kumain eh. Oh, tinikman ko rin. Alam. Mataas yung average ni Boss JB sa Pero nilagyan pa na ata ng asin. Hindi na siya kontento sa toyo. Oh. Parang nakuha niya yung asin eh. Oh, nilagyan pa yasin. Oh, hindi kontento ata dun sa toyo ata. Ah. Eh, may magic sarap din. Tsaka Nor Cubes. Oh. Okay. Ako, Ay no, hindi marunong. hindi marunong mag... Pero si Ate Nida masarap magluto. Ewan ko. One time, Ate Nida, one time. Pag natapos ka makuhaan ng dugo, pag okay na, minsan didiretso kami sa bahay mo. Magluluto ka, dyan kami kakain, ha? Banding tayo, ha? Wala kaming mga plato. Magdada. Mga kutsara. Dito, wala kaming gano'n. Bakit? Saan napunta yung mga plato nyo? Pinagbabasag ko. Nabasag lang. Alam niya. Pinaplying susan ko sa pader. Bakit yung flying saucer? Bakit? Ano nga? Huwag mo nang gagawin ulit yun, ha? Oo. Unti-unti, bibili tayo ng mga utensil nyo, ha? Unti-unti. Kasi kung mayaman lang ako, mga kababayan, marami pa tayo sanang gagawin, pero unti-unti. Gusto natin kasi talagang Paper plate. paper plate. Gusto sana natin talagang maisaayos. Kasi alam nyo po, minsan, kaya nabuburyong, kumbaga nagpapatong-patong yung problema, and then kapaligiran, yung bahay. Isa rin yun na nakakatuliro ng isip ng tao, yung dalawa na nga lang sila, may nararamdaman ka, nagugutom, and then yung ambience, ang gulo-gulo. Kaya pag medyo mahina-hina talaga magkakaproblema. Kaya gusto kong yun nga, sabi ko ayoko magsalita ng tapos. Marami pa akong dapat gawin, matulungan sila. Pero one at a time po. Loobin ng Panginoon na humaba pa yung buhay natin. Araw-araw malakas tayo, tilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya, para mas makatulong pa tayo. Dahil nakita ko talaga na si Ate Nida naman ay napakabait na tao. Talagang nagkataon lang na mahirap ang buhay nila, and then nagkataon na may problema at sinusubok sila ng panahon. Kaya ako po, mga kababayan, hanggat kaya ko po na tumulong sa abot na aking makakaya, lahat po sila iniisip natin, tinutulungan natin. Kanya nga lang, hindi agad-agad kasi hindi naman tayo mayaman, pero gagawin namin ang aming makakaya. No? Kaya tuloy-tuloy lang tayo, mga kababayan, mag-pray lang tayo. Hindi titigil ang Team Daddy Frankie sa pag-abot ng tulong sa mga kababayan natin. Okay, salamat po. May iyak na si Ate Nida. No? Hindi. Happy na. Mag-aasawa ka pa ba, Ate Nida? Asawa ko, hindi ko lang nakikita. Hoy, paano ka nagkaroon ng asawa na hindi nakikita? Para pag nasa tubig siya. Oh. Imahinasyon mo lang yon. Meron. Meron.
Wala ba nanligaw dyan? Opera. Ha? Opera, baka sa opera. Sa opera? Hmm. Oo. Wala ba nanliligaw doon sa bahay nyo? Wala. Wala. Hindi, pag ngayon magiging, di ba okay na siya? Oo. Baka may aakit na ng ligaw kay Ate Nida. Ganito na lang, Ate Nida, pag magaling ka na, gusto mo magtrabaho sa Makati, sama kayo ni Mami Rochelle doon, tulungan mo siya doon sa palengke, sa business niya doon, gulay. Marami ka makikilala doon. May sweldo ka pa. Sisweldohan ka ni Mami Rochelle. Di ba? Para hindi ka nabuboard, then namomonitor pa yung ano mo. Araw-araw kami magti-tiktok. Oo. Oo. Araw-araw kami sasay. Magaling sumayaw si Ate Nida. Oo. Kahit ano lang doon, Han. Kahit helper mo lang doon. The same time, namomonitor pa rin sa vitamins gamot niya. Masarap kasama kasi si Ate Nida. Kalog kasi siya. Oo. Wala lang laman, pabrang buko. Masarap siyang kasama. Oo. Kailangan lang natin ipacheck yung dugo, mga kababayan. Napaka-importante yun. Kailangan maging fit to work tayo. Yes. Napaka-importante po yun. Kaya kung mapapansin nyo, mga kababayan, yung mga nire-rescue natin, bago talaga natin sila makasalamuha, pinapacheck namin yung dugo. Kung napansin nyo, si Kuya Oliver noon, chinek din yung dugo niyan, and then nalaman natin kung may mga iiwasan tayo sa kanila. Alam nyo na po yun, mga kababayan. Kaya lahat sila talagang pinapakuhaan natin ng dugo, ini-examine. Diba? Yun napaka-importante. Siyempre, para mas marami pa tayo matulungan, hindi rin tayo malagay sa alanganin ang lahat. Kailangan yun. Diba? Okay.